So eto na nga po mga kaibigan, LeBron James nagka-problema pa, injury, hindi makakapaglaro sa next game kontra sa kupunan ng Sacramento Kings. At panibagong big man, Dwight Howard, kontrata kumpirmado na. And bago natin yan ipagpatuloy kaibigan, huwag niyo po muna nakakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel and then pahit na rin ang notification bell. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, nakita naman natin yung huling naging laban nga po ng Lakers kontra sa kupunan ng Memphis Grizzlies. 116-110 ang naging score. So dapat ba maging kampante itong Lakers dahil nanalo sila o kailangan baguhin pa rin ang sistema nito nga pong si JJ Redick? So for mga kaibigan, kung titignan po ninyo ang starting 5 ng Lakers, no, ay nandiyan si LeBron James, Anthony Davis, Austin Reeves, Max Christie at Rui Hachimura. Pero nakita naman natin ang nakapag-ambag po ng malaki talaga, no, dito sa laban ng Lakers at ng Memphis ay ito pong si Anthony Davis, which is nakapagtala po ng 40 points and 16 rebounds. And so far, maganda ang performance, no? Kung titignan nyo mga kaibigan, wala pa rin pong nakalagay or hindi pa rin po nag-line up si JJ Redick ng sentro o big man sa starting 5 lineup. Kahit may mga available naman na big man, talagang ginagawa pa rin niya yung small ball lineup niya, which is talagang walang big man. Kampante siya at yung pride niya ayaw niya pong ibaba para kumuha or mag lineup ng big man. Pero sa update natin ngayon mga kaibigan, magugulat po kayo kung bakit hindi talaga naglalagay ng big man etong si JJ Redick sa kanyang starting 5 lineup. Dahil po yan sa panibagong big man na posible pong dumating sa Lakers at pumirma ng kontrata. Ang tinutukoy po natin dyan ay eto nga pong si Dwight Howard, which is naglalaro bilang power forward at the same time magaling at malakas din po na sentro mga kaibigan. Pambalyahan yan. At ang sinasabi naman natin na panibagong tandem na posibleng mabuo dito ay yung tandem nga po ni LeBron James at ito nga pong si Dwight Howard mga kaibigan. At the same time pwede rin siyang kapalitan ito nga po si Anthony Davis. Meron naman kasi mga big man ng Lakers mga kaibigan, nandyan si Jackson Hayes at Christian Colo, pero talagang nasa bench lamang sila, hindi po ginagamit mga kaibigan. Marami namang nagsasabi magsasayang lang daw ng pera ang Lakers kapag muli nilang kinuha ito nga pong si Dwight Howard kasi matanda na nga po yan at mahina na, mabilis mapagod. Pero ayon na rin sa ating mga nakuhang updates ay sumasama sa mga practice ito nga po si Dwight Howard at araw-araw talaga nag-e-ensayo para hindi po siya kalawangin. Nakita naman natin kung paano siya mga labaw, no, sa strong group athletics ng Pilipinas na lumalaban tayo mga kaibigan sa international. Siya ang kinuha ng Pilipinas and so far ang ganda naman ng resulta at tuloy-tuloy. So kapag nagkaroon binigyan ng mas mahaba-habang kontrata ito nga po si Dwight Howard dito sa Los Angeles Lakers, hindi lamang tandem at chemistry at momentum ang mabubuo dyan mga kaibigan. Panibagong team ng Lakers na mas malakas talaga ang mangyayari at magkakaroon na ng legit na sentro or big man ang Lakers sa kanilang starting 5 lineup. So yun lamang update natin for today and please huwag niyo kalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel. Maraming salamat po.